Isang basong malamig na tubig ang isinaboy sa mukha ni Cataleya, kasabay ng pagdurog sa kanyang puso. Habang ang kanyang anak ay umiiyak sa bisig ng kabit ng kanyang asawa, itinapon siya sa kalsada na parang basahan sa gitna ng ulan. Ang akala nilang katapusan ng isang pulubi, iyon pala ang mitsa ng pagsabog ng isang reyna. Sino ang tunay na magbabayad sa bawat patak ng kanyang luha? Ang muling pagbabalik ba ay para sa pagpapatawad o para sa isang matamis na paghihiganti? Hindi mo na kailangang magtanong kung nasaan ang bata dahil hinding-hindi na siya magiging sa iyo mula sa araw na ito. Pirmahan mo na ang mga dokumentong yan kung ayaw mong kaladkarin ka ng mga gwardiya palabas ng ospital na ito nang walang kahit isang sentimo sa bulsa mo. Ang malamig at matigas na tinig ni Doña Corazon ay pumuno sa silid ng ospital, tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa bawat hibla ng pagkatao ni Cataleya. Sa ibabaw ng puting kumot na bahagya, pang may bahid ng dugo mula sa kanyang panganganak, nalaglag ang ilang pahina ng dokumento. Ang mga salitang petition for annulment ay malinaw na nakasulat sa itaas. Isang malupit na hatol na hindi niya inaasahan sa sandaling pinakamahina ang kanyang katawan. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Cataleya. Pilit na inaabot ang isang maliit at asul na medyas ng sanggol na mahigpit niyang hawak sa kanyang kaliwang kamay. Ito lamang ang tanging bagay na naiwan sa kanya matapos nilang ilayo ang kanyang anak, 5 oras na ang nakalilipas. Ang kanyang tuyong labi ay nanginig, habang ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang tahi at sa kanyang dibdib na puno ng gatas na naghihintay para sa kanyang sanggol. Marcelo, ano ito? Naitanong niya sa isang paos na tinig, ang kanyang paningin ay pilit na hinahanap ang asawa na nakatayo sa madilim na sulok ng silid. Marcelo, asawa mo ako. Kapapanganak ko lang sa anak natin. Please, sabihin mong nagbibiro lang si Mama. Nanatiling nakayuko si Marcelo. Ang kanyang mga balikat ay tila bumibigay sa bigat ng sariling kaduwagan. Hindi siya makatingin ng diretso kay Cataleya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng pag-ikot ng aircon ang maririnig na tila isang malungkot na ritmo sa gitna ng trahedya. Nabalot ng ingay ang pintuan nang bumukas ito ng malakas. Ngunit walang anumang salitang panggagaya sa tunog ang lumabas, kundi ang marahas na paghampas ng kahoy sa semento. Pumasok si Carmina, suot ang isang mamahaling bestida na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Sa kanyang mga bisig, maingat niyang karga ang isang sanggol na nakabalot sa malambot na asul na pranela. Honey, look at baby Lucas. Ang gwapo-gwapo niya, kamukhang kamukha mo talaga. Ang malambing na tinig ni Carmina ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Cataleya. Humarap ang babae kay Cataleya. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Don't worry, Cataleya. I will be a better mother to him than you could ever be. Isang pulubi na katulad mo ay walang puwang sa pamilyang De La Vega. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Cataleya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinagmamasdan ang kanyang anak sa bisig ng ibang babae. Ang babaeng alam niyang matagal ng lihim na karelasyon ng kanyang asawa. Ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Sinubukan niyang bumangon. Kahit na ang bawat galaw niya ay tila binabaklas ang kanyang mga buto, ngunit agad siyang pinigilan ng mahigpit na pagkakahawak ni Doña Corazon sa kanyang braso. Huwag kang mangahas na hawakan ng apo ko gamit ang marurumi mong kamay, ang banta ng matanda. Tapos na ang 3 taon ng pagtitiis namin sa'yo. You were just a temporary vessel, Cataleya. Ngayong nandito na ang tagapagmana, wala ka ng silbi. Ang bawat salita ay tila isang mantsa na hindi na mabubura. Ang lalamunan ni Cataleya ay naging tuyo. Ang kanyang boses ay tila nawala sa gitna ng malalim na dagat ng pighati. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa katotohanang ang mga taong pinagkatiwalaan
At minahal niya ay ang mga tao palang kukuha ng lahat sa kanya. Ipinilit ni Catalea na magsalita. Marcelo, parang awa mo na. Huwag ang anak ko. Marcelo. Ngunit ang tanging tugon ni Marcelo ay ang pagtalikod nito at ang paglakad palabas ng silid, kasunod si Carmina at ang kanyang anak. Ang tunog ng kanilang mga hakbang na papalayo ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pangarap. Ilang sandali pa, dalawang malalaking lalaki na nakauniforme ng gwardiya ang pumasok sa silid. Walang pasubali nilang binuhat si Catalea mula sa kama. Hindi pinansin ang kanyang mga daing at ang panghihina ng kanyang mga binti. Inilabas nila siya sa mainit na pasilyo ng ospital, dumaan sa mga taong nakatingin ng may halong awa at pangungutya. Hanggang sa marating nila ang malaking pintuang salamin sa labas. Ang malamig na hangin ng gabi ay agad na sumalubong sa kanyang balat. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan kung saan ang bawat patak ay tila humahampas sa kanyang marupok na katawan. Binitiwan siya ng mga gwardiya sa gilid ng kalsada, sa tapat ng madilim na gutter kung saan ang tubig ay mabilis na umaagos. Napaupo si Catalea sa basang semento. Ang kanyang manipis na gown sa ospital ay agad na dumikit sa kanyang balat. Ang asul na medyas ng sanggol ay nanatiling nakakuyom sa kanyang palad. Ang tanging alaala ng isang buhay na ninakaw sa kanya sa loob lamang ng isang saglit. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pasanin, isang paalala na siya ay humihinga pa rin sa kabila ng pagkawasak ng kanyang mundo. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha na hindi na tumitigil sa pag-agos. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at ng bagsak ng ulan sa paligid, isa lamang ang katanungang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Isang tanong na tila walang kasagutan sa gitna ng kawalan. Saan ako lulugar sa mundong ito ngayong kinuha na nila ang tanging dahilan ng aking pananatili? At paano ako muling bubuin ng tadhana kung ang bawat piraso ng aking puso ay naiwan sa mga kamay ng mga taong nagnanais lamang na makita akong nagdurusa? Ang banayad na pagdampi ng tubig sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero ang unang gumising sa diwa ni Catalea. Hindi ito ang malambot at mabangong kama na kanyang kinagisnan sa mansyon ng mga Haryon. At hindi rin ito ang malamig na silid ng ospital kung saan siya pinagkaitan ng karapatang maging ina. Sa halip, ang kanyang likod ay nakalapat sa isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na gawa sa kawayan. Ang hangin ay amoy usok ng uling at bagoong, malayo sa halimuyak ng mga mamahaling bulaklak na dati ay pumapalibot sa kanya. Dahan-dahang iminulat ni Catalea ang kanyang mga mata, at ang unang bumati sa kanya ay ang mukha ni Selina, ang matalik niyang kaibigan na nakatira sa maliit na silid na ito sa gilid ng rails. Gising ka na pala, Catalea. Huwag ka munang biglang babangon. Mahina pa ang katawan mo. Ang malambing na wika ni Selina habang inilalagay ang isang baso ng mainit na tubig sa tabi ng banig. Nanatiling tahimik si Catalea. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Hinanap ng kanyang kamay ang asul na medyas na nakatago sa ilalim ng kanyang unan na gawa sa mga itinampisaw na lumang damit. Nang mahawakan niya ang malambot na tela, muling bumalik ang lahat ng sakit. Ang mukha ni Marcelo na tumalikod sa kanya, ang nakakangilong tawa ni Carmina, at ang iyak ni Lucas na unti-unting nawawala sa malayo. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang tahimik na opisina. 3 taon na ang nakalilipas. Nakaupo siya sa harap ni Attorney Castillo, ang matapat na abogado ng kanyang yumaong ama. Catalea, ito ang huling hiling ng iyong ama sa kanyang diwa. Ang seryosong pahayag ng abogado noon. 3 taon kang mamumuhay ng malayo sa karangyaan ng mga Haryon. Walang pera, walang koneksyon, at walang sinuman ang dapat makaalam kung sino ka talaga. Sinabi ng iyong ama na tanging sa pamamagitan lamang ng pagdanas ng tunay na kahirapan mo
makikita ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid mo. Kapag natapos ang 3 taon nang hindi ka sumusuko, ang buong yaman ng Harian Finance Group ay magiging sayo. Sa sandaling iyon, tinanggap ni Cataleya ang hamon dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig niya kay Marcelo na inakala niyang sapat na upang punan ng kawalan ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, habang nakaratay sa gitna ng karukaan, napagtanto niya ang lupit ng karanasang ito. Maaari niyang tawagan si attorney Castillo anumang oras upang humingi ng tulong. Ngunit alam niyang kapag ginawa niya iyon, mawawalan siya ng karapatang makuha ang yaman na tanging paraan upang mabawi niya si Lucas mula sa kapangyarihan ng mga De La Vega. Kailangan niyang magtiis. 1 taon na lamang ang natitira sa kanyang sakripisyo. Kailangan kong kumilos, Selena, ang pabulong na sabi ni Cataleya habang pilit na bumabangon kahit na umiikot pa ang kanyang paningin. Hindi pwedeng nakahiga lang ako rito habang ang anak ko ay nasa kamay ng mga taong iyon. Kailangan kong kumita ng pera. Sa kabila ng mga protesta ni Selena, nagsimulang magluto si Cataleya. Ginamit niya ang huling ilang piraso ng kanyang natitirang barya upang bumili ng malagkit na bigas at gata. Ang bawat butil ng bigas na kanyang nilalamas ay tila simbolo ng kanyang sariling buhay. Dinudurog at pinipiga, ngunit naglalayong makabuo ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa huli. Ang usok mula sa mainit na gata ay bumabalot sa kanyang mukha, nagtatago sa mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Nang sumapit ang hapon, bit-bit ni Cataleya ang isang basket ng mainit na puto bumbong. Nakabalot siya sa isang lumang abito at may panyo sa ulo upang hindi agad makilala. Naglakad siya patungo sa kalsada kung saan maraming dumaraang sasakyan, malapit sa isang subdivision na tila kasing layo ng langit mula sa kanyang kinalalagyan. "Puto bumbong po kayo diyan? Mainit pa po." Ang sigaw ni Cataleya, ang kanyang tinig na dati ay ginagamit sa pag-awit sa mga sosyal na pagtitipon, ay naging paos na ngayon sa paglalako. Isang pangkat ng mga kababaihan na nakasuot ng mga mamahaling damit, pang-ehersisyo, ang dumaan sa kanyang tapat. Sila ang mga dating kakilala niya, mga taong dati ay yumuyukod sa harap ng pamilyang De La Vega nang siya pa ang itinuturing na reyna ng tahanang yon. Tingnan niyo, hindi ba si Cataleya iyan, ang dating asawa ni Marcelo? Ang bulong ng isa na sapat na malakas upang marinig ni Cataleya. Sabi ni Doña Corazon, pinalayas daw iyan dahil nahuling nagnanakaw at nambababae. Akalain mo nga naman, nagtitinda na lang ngayon sa kalsada. Bagay lang sa kanya ang dumi ng kalsada. Nanatiling nakayuko si Cataleya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng basket hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang saksak ng mga salita ay mas masakit pa sa init ng kalan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang katotohanan, ngunit ang imahe ni Lucas ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa katahimikan. Habang naglalakad siya sa gilid ng gutter, isang itim at makintab na sasakyan ang mabilis na humarurot sa harap ng isang malaking lubak na puno ng maruming tubig. Ang tubig na hinaluan ng putik ay tumalamsik ng malakas, bumasa sa kanyang damit at tuluyang dumungis sa mga puto bumbong na kanyang tinitinda. Napatigil si Cataleya. Ang kanyang basket ay puno na ngayon ng putik. Ang kanyang pinagpaguran sa loob ng maghapon ay naglaho sa loob ng 1 segundo. Habang unti-unting humihinto ang sasakyan sa hindi kalayuan dahil sa traffic, bumaba ang salamin sa likurang bahagi nito. Doon, nakita niya si Marcelo. Nakasuot ito ng isang plantsadong polo, malinis at mabango, tila walang bakas ng kahit anong pagsisisi sa kanyang mga mata. Tumingin si Marcelo sa direksyon ni Cataleya, ngunit ang kanyang paningin ay malamig at tila tumatago sa isang estranghero. Walang pagkilala, walang awa, tanging ang pag-angat ng kanyang salamin sa mata bago muling itinaas ang bintana ng sasakyan. Naiwan si Cataleya na nakatayo sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanyang mga paa
ay nakalubog sa putik at ang kanyang mga pangarap ay tila unti-unting nilalamon ng dilim. Habang pinagmamasdan niya ang sasakyang papalayo, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang ganitong uri ng pagkaaba para sa isang pangakong tila napakalayo pa, at magagawa ko pa bang patawarin ang sarili ko kung sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong nakakalimutan ng aking anak ang amoy ng sarili niyang ina. Ang bawat tusok ng karayom sa makapal na tela ay tila idinadaan ni Cataleya sa kanyang sariling balat. Isang manhid na hapdi na hindi na niya nararamdaman dahil sa higit na masakit na kirot sa kanyang kalooban. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang gasera, ang kanyang mga daliri ay namumula at may mga bakas ng tuyong dugo mula sa maling pagkatusok, ngunit hindi siya tumitigil. Kailangan niyang matapos ang tumpok ng mga sirang maong na ipinagawa ng isang jai shop bago sumikat ang araw upang magkaroon ng sapat na barya para sa susunod na araw. Ang usok mula sa mitsa ng lampara ay humahalo sa kanyang bawat buntong hininga, habang ang anino ng kanyang paghihirap ay malaking nakaguhit sa dingding na yari sa pinagtagpi-tagping karton. Nang matapos ang huling tahi, hindi pahinga ang hinanap ng kanyang pagod na katawan. Sa halip, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa lugar na tanging nagbibigay sa kanya ng dahilan upang huminga. Ang matatayog na kalsada ng Forbes Park. Nakatayo si Cataleya sa tapat ng naglalakihang bakal na pintuan ng mansyong De La Vega. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na rihas. Sa loob ng bakurang yon, ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga bituin. Isang malupit na paalala ng mundong ipinagkait sa kanya. Isang mahina at tila nagmamakaawang iyak ng sanggol ang nagmula sa ikalawang palapag ng mansyon. Agad na nanigas ang buong katawan ni Cataleya. Ang kanyang pandinig ay tila naging matalas sa bawat hibla ng tunog na yon. Lucas, ang pabulong niyang tawag sa hangin. Ang kanyang mga mata ay naging mapait na balon ng luha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang akyatin ang pader. Ngunit ang kanyang sariling kahinaan at ang sumpa ng kanyang ama ang nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Anong ginagawa mo pa rito, babaeng hamak? Ang tinig na yon ay tila isang hagupit ng latigo mula sa likuran. Nilingon ni Cataleya ang kanyang biyenan na si Doña Corazon na nakabalot sa isang mamahaling seda na bathrobe at may hawak na baso ng alak. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagkasuklam. Tila ba ang presensya ni Cataleya ay isang dumi na sumisira sa kagandahan ng kanyang hardin. Narinig ko lang po ang iyak ng anak ko. Ang nanginginig na sagot ni Cataleya, ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo sa gitna ng kawalan. Anak mo? Wala kang anak dito. Ang batang nasa loob ay anak ni Marcelo at Carmina. Ikaw, Cataleya, ikaw ay isang malas. Ang bawat salita ni Corazon ay tila may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa espiritu ng batang ina. Huwag kang lalapit dito. Ang bawat pagtapak mo sa labas ng pintuang ito ay nagdadala ng sakit sa apo ko. Malas ka sa bata. Gusto mo bang mamatay si Lucas dahil sa kapalarang dala mo? Kung mahal mo ang bata, mawala ka na sa paningin namin. You are nothing but a burden, a curse to this family. Nanigas ang dila ni Cataleya. Ang mga salita ng matanda ay tumagos sa kanyang isipan, nagtatanim ng isang nakakatakot na pagdududa. Malas nga ba ako? Kaya ba kinuha siya sa akin dahil mas ligtas siya sa piling ng iba? Ang bawat insulto ay tila naging katotohanan sa kanyang pandinig. Pilit na binabasag ang huling bakas ng kanyang pagpapahalaga sa sarili. Nakalutang ang kanyang diwa nang bumalik siya sa ku o tsuot. Doon, sa harap ng kanyang maliit na dampa, ay naghihintay si Selena. May hawak itong isang maliit na mangkok ng kanin na may bahid ng patis at isang pirasong tuyo. Kumain ka muna, Cataleya. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal mula kagabi. Ang sabi ni Selena habang iniaabot ang pagkain
nang may kasamang tapat na ngiti. Hati tayo rito. Huwag kang mag-alala. Bukas ay makakakuha ako ng labada at mas marami tayong makakain. Ang init ng kanin at ang kabutihan ng kaibigan ay tila isang haplos ng anghel sa kanyang sugatang puso. Sa gitna ng karukhaan, sa gitna ng mga taong itinuturing na basura ng lipunan, doon pa niya nahanap ang tunay na pagkalinga na hindi kailanman naibigay ng pamilyang De La Vega. Ang bawat subo niya ay may halong pait at tamis, pait ng kanyang katayuan at tamis ng pag-asang may mga tao pa ring handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Habang naglilinis sila ng mga gamit, isang matandang babae na dating katulong sa mansyon ng mga De La Vega ang lumapit sa kanila. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Lumingon-lingon muna ang matanda bago humawak sa braso ni Catalea. Narinig ko sa kusina kanina bago ako umalis sa trabaho ang pabulong na wika ng matanda. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabadya ng masamang balita. Si Baby Lucas, Catalea. 3 araw na siyang hindi tumitigil sa pag-iyak. Ayaw niyang dumidede sa bote at mataas na ang kanyang lagnat. Sinasabi ni Carmina na nag-iinarte lang ang bata, pero ang totoo ay tila nanghihina na ang kanyang katawan. Ang mangkok na hawak ni Catalea ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak. Ang tunog ng pagtama ng luwad sa lupa ay hindi narinig, ngunit ang pagkabasag nito sa maliliit na piraso ay malinaw na nakita ng kanyang mga mata. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay naging biktima ng isang matinding takot na tila lalamon sa kanyang buong pagkatao. Paano kung ang mga salita ni Doña Corazon ay totoo? Paano kung ang aking pananatili sa malayo ay hindi sapat upang iligtas ang aking anak? At paano ko haharapin ang bukas kung sa aking bawat paghinga ay unti-unti na palang nauubos ang buhay ng sanggol na tanging kayamanan ng aking nagdurusa na kaluluwa? Ang balita tungkol sa lumalalang kalagayan ni Lucas ay tila isang apoy na mabilis na lumalamon sa katinoan ni Catalea. Hindi na niya alintana ang banta ni Doña Corazon at hindi na rin mahalaga kung ituring man siyang isang sumpa. Sa gitna ng dilim at ng hanging nagdadala ng babala ng ulan, ang tanging nag-uutos sa kanyang bawat hakbang ay ang pintig ng puso ng isang ina na handang itaya ang lahat para sa kanyang anak. Sa tulong ni Nanay Sabel, ang matandang katulong na may busilak na kalooban, nagawang makapasok ni Catalea sa mansyon sa gitna ng paghahanda para sa isang mahalagang hapunan. Nakasuot siya ng uniforme ng mga extra cleaner. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara at ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatago sa ilalim ng isang puting sombrero, tila isang aninong gumagalaw sa gilid ng karangyaan. Habang naglilinis sa mahabang pasilyo, napatigil si Catalea sa tapat ng bukas na pinto ng silid ni Lucas. Ang kanyang dibdib ay tila pinipigan nang makita niya si Carmina sa loob. Ngunit sa halip na kalinga, ang nakita niya ay isang eksenang nagpakulo sa kanyang dugo. Si Carmina ay nakasuot ng isang mamahaling bestida, maingat na inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin, habang ang isang assistant ay may hawak na kagamitang pangkuhang larawan. Ang munting si Lucas ay nakahiga sa kanyang duyan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa lagnat at ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng paghihirap. Ngunit tila wala itong halaga kay Carmina. Wait, make sure the lighting is perfect. Ang maingay na utos ni Carmina habang hinahawakan ng kamay ng nanghihinang sanggol para lamang sa isang anggulo. I need to post this on my social media immediately. The caption should be, "My heart breaks for my little angel, but I will stay by his side no matter what. #DevotedMother. After this, kunin niyo na ang bata at dalhin sa kabilang kwarto. Baka mahawaan pa ako ng lagnat niyan at hindi ako makaharap sa mga bisita ni Marcelo." Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carmina ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Catalea. Nang lumabas ang grupo ni Carmina upang asikasuhin ang mga bisita, mabilis na pumasok si Catalea sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang nagbabagang noo ng kanyang anak.
Isang mahaba at basag na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit agad niya itong pinigilan sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. "Mama, Sir Lucas, nandito na si Mama," ang pabulong niyang panata habang maingat na kinukuha ang sanggol mula sa duyan. Sa sandaling lumapat ang katawan ng anak sa kanyang dibdib, tila nakaramdam si Lucas ng isang pamilyar na init. Ang bata na 3 araw nang hindi tumitigil sa pag-iyak ay biglang naging tahimik. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa uniforme ni Cataleya. Nagsimulang umawit si Cataleya ng isang lumang hele. Ang himig ay kasing banayad ng hanging dumadampi sa mga dahon sa labas. Ang ritmo ng kanyang kanta ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpababa sa tensyon sa maliit na katawan ni Lucas hanggang sa ang bata ay tuluyang makatulog sa gitna ng yakap na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag nang ang pinto ay bumukas ng malakas. Ang pagtama ng kahoy sa dingding ay naglabas ng isang matinding tunog na tila nagbabala ng panganib. Pumasok si Marcelo, ang kanyang mukha ay bakas ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim nang makita ang isang hindi kilalang cleaner na karga ang kanyang anak. "What are you doing? Why are you holding my son?" Ang pasigaw na tanong ni Marcelo habang mabilis na lumalapit. Nabitawan ni Cataleya ang basahan na kanyang hawak. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa takot na makilala. Yumuko siya ng husto. Pilit na itinatago ang kanyang mukha habang maingat na inilalapag si Lucas sa duyan. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat salitang gusto niyang sabihin ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. "I asked you a question. Guard!" Ang muling sigaw ni Marcelo. Ang kanyang kamay ay nakahanda ng hilahin ang maskara sa mukha ni Cataleya. Gayunpaman, bago pa man madampi ng mga daliri ni Marcelo ang balat ni Cataleya, isang malamig at matatag na tinig ang pumuno sa silid mula sa pintuan. Ang tinig na yon ay may dalang awtoridad na tila kayang magpatigil maging sa pagdaloy ng panahon. "I believe she was just making sure the baby was comfortable, Mr. De La Vega. Nakita kong umiiyak ang bata at siya lamang ang nagawang magpatahimik dito." Napatigil si Marcelo at lumingon sa pintuan. Doon ay nakatayo si Caleb Navarro, isa sa mga pinakaimportanteng panauhin ng gabing iyon. Nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na suit. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Cataleya nang may isang uri ng lalim na tila nakakakita sa likod ng anumang maskara. Lumakad si Caleb papasok. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay hindi lumilikha ng tunog, ngunit ang kanyang presensya ay tila sumakop sa buong silid. "Guess ko siya, Marcelo. I hope you don't mind if I ask for some water from your staff." Ang dugtong ni Caleb. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Cataleya na puno ng luha. Napatungo si Marcelo, hindi nagawang tumanggi sa taong hawak ang malaking bahagi ng kanyang mga transaksyon. "I'm sorry, Mr. Navarro. I'm a bit stressed." "Sige, kumuha ka na ng tubig para sa panauhin." Mabilis na lumabas si Cataleya mula sa silid. Ang kanyang mga binti ay tila jelo sa lambot dahil sa takot. Nang marating niya ang madilim na bahagi ng pasilyo, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Hindi ito marahas, kundi isang haplos na tila nagbibigay ng lakas at proteksyon. Paglingon niya, muli niyang nakita si Caleb. Walang ibang tao sa paligid, tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. "Mag-iingat ka," ang mahinang sabi ni Caleb. Ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Hindi ito ang tamang oras para magpakilala ka, ngunit tandaan mong hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Binitiwan ni Caleb ang kanyang braso at tumalikod. Iniwan si Cataleya na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan na tila walang katapusan. Sino ang lalaking ito? Bakit siya tumutulong sa isang estranghero na katulad ko? At paano niya nalaman
ang lihim na matagal ko nang ibinaon sa ilalim ng aking mga luha. Isang marahas na pagtulak ang nagpabagsak kay Cataleya sa matigas na semento sa labas ng tarangkahan ng mga De La Vega. Ang bawat butil ng graba ay tila maliliit na balisong na bumaon sa kanyang mga palad at tuhod. Ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa bigat ng pagkakaalam na muli siyang nailayo sa kanyang anak. Sa loob ng bakuran, ang malakas na boses ni Doña Corazon ay nag-uutos sa mga gwardya na huwag nang hayaang makalapit pa ang kahit sinong estranghero, habang ang anino ni Marcelo ay nanatiling nakatayo sa likod ng malaking pintuan, walang kibo at tila isang estatwa ng kaduwagan. Nanginig ang mga balikat ni Cataleya habang pilit niyang tinitiis ang bawat hikbi na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim at ng papalubog na pag-asa, ang dahan-dahang paghinto ng isang sasakyan sa kanyang tapat ay hindi niya agad napansin. Ang liwanag mula sa headlight nito ay tumama sa kanyang sugatang katawan, tila isang mapanghusgang titig mula sa itaas. Ang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay naglabas ng isang banayad na halimuyak ng sandalwood at mamahaling katad, isang amoy na tila hindi nabibilang sa madilim na kalsadang iyon. Tumayo ka riyan. Hindi nararapat sa isang babaeng katulad mo ang lumuluhod sa harap ng mga taong hindi marunong rumespeto sa sariling dugo. Ang tinig ni Caleb Navarro ay parang isang mainit na agos ng tubig sa gitna ng nagyayelong gabi. Bago pa man makapagsalita si Cataleya, naramdaman na niya ang isang malakas, ngunit maingat na bisig na umalalay sa kanya. Hindi siya nagtanong, hindi rin siya nag-alinlangan. Ang kanyang katawan na tila nauubusan na ng lakas ay kusa ng sumandal sa katatagan ng lalaking ito. Isinakay siya ni Caleb sa loob ng sasakyan, kung saan ang bawat detalye ng interior ay nagpapaalala kay Cataleya sa mundong tinalikuran niya 3 taon na ang nakalilipas. Dinala siya ni Caleb sa isang maliit at tahimik na klinika na pagmamay-ari ng isang kaibigang doktor. Sa loob ng puting silid, habang ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame, naupo si Caleb sa harap ni Cataleya. Kinuha niya ang isang cotton ball na may alcohol at dahan-dahang nilinis ang mga sugat sa palad ng babae. Ang bawat dampi ng kanyang daliri ay tila may dalang kuryente na nagpapakaba sa puso ni Cataleya, ngunit kasabay nito ay ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Bakit mo ito ginagawa, Mr. Navarro? Ang pabulong na tanong ni Cataleya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa seryosong mukha ni Caleb. Hindi mo ako kilala. Isa lang akong cleaner na nagkamaling pumasok sa maling bahay. Napatigil si Caleb sa kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Cataleya. Ang kanyang mga mata ay tila mga madilim na lawa na puno ng mga lihim. Minsan, ang mga mata ng isang tao ay mas nagsasabi ng katotohanan kaysa sa kanilang mga suot. Nakita ko ang paraan ng pagtingin mo sa batang yon. Hindi yon tingin ng isang cleaner, Cataleya. Iyon ay tingin ng isang taong nawalan ng lahat, ngunit handang lumaban para sa huling bagay na mahalaga sa kanya. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang bawat paghinga ni Cataleya ay tila bumibigat sa ilalim ng titig ni Caleb. Pakiramdam niya ay hubad ang kanyang kaluluwa sa harap ng lalaking ito. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, ang dugtong ni Caleb habang marahan niyang ibinabalot ang benda sa kamay ni Cataleya, ay hindi permanente. Ang sugat sa balat ay naghihilom, ngunit ang sugat sa puso ay nangangailangan ng oras at tamang dahilan upang gumaling. Huwag kang magmadali sa paghihiganti. Mas matamis ang tagumpay kapag ang kalaban mo ay kusa ng nahuhulog sa sarili nilang bitag. Nang ihatid siya ni Caleb pabalik sa kanyang suliya sa ku o tsuot, hindi lamang gamot ang iniwan nito sa kanya sa loob ng kanyang maliit na dampa. Nakita ni Cataleya ang isang bagong rulo ng tela at mga kagamitan sa pananahi na sapat upang makapagsimula siyang muli, kasama ang isang sobre
na naglalaman ng perang sapat para sa panimulang puhunan ng kanyang saksakan. Walang sulat, walang pangalan, ngunit alam niya kung kanino ito galing. Gayunpaman, sa loob ng sasakyan ni Caleb habang papalayo ito, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Cataleya na hindi niya namalayan. Kinuha ito ni Caleb mula sa sahig, isang lumang litrato na bahagyang lukot sa mga kanto. Dahan-dahang tinitigan ni Caleb ang larawan. Doon, nakita niya ang isang batang babaeng nakasuot ng puting bestida, masayang nakayakap sa isang lalaking may awtoridad at kapangyarihan. Ang yumaong si Don Crisanto Harion. Ang larawang iyon ay ang huling piraso ng puzzle na matagal nang hinahanap ni Caleb. Isang mapait na ngiti ang sumungaw sa kanyang mga labi, habang ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mukha ni Cataleya sa litrato. Kung alam mo lang, Cataleya, na ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat ay mas makapangyarihan pa kaysa sa lahat ng yaman ng mga De La Vega, hahayaan mo pa rin bang tapakan kanila? O gagamitin mo ang lihim na ito upang sunugin ang lahat ng nagpapaiyak sa iyo? Ang mga ngiti ni Carmina ay tila mga sariwang bulaklak na bagong pitas, ngunit sa likod ng bawat kurba ng kanyang labi ay nagtatago ang kamandag ng isang ahas. Nakatayo siya sa gitna ng maputik at masikip na iskinita ng khu o tsuot. Suot ang isang puting-puting bestida na tila nagniningning sa gitna ng karukaan ng paligid. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat, tila diring-diri na madikit ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos sa lupang nilalakaran ng mga taong kanyang tinatawag na kawawa. Sa likuran niya, ang mga tauhan ng media ay abala sa pagkuha ng bawat anggulo. Sinisiguro na ang kanyang huwad na kabutihan ay maiparating sa buong mundo sa pamamagitan ng social media. Isang malaking banner ang nakasabit sa gilid ng isang lumang pader kung saan mababasa ang mga salitang paglingap ng De La Vega Foundation, isang handog para sa mga nangangailangan. Si Marcelo ay nakatayo sa tabi ni Carmina. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ng babaeng sa tingin niya ay ang liwanag ng kanyang buhay. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay isang malaking dula-dulaan lamang. Mula sa malayo, sa tabi ng kanyang munting sulihiya, nakatayo si Cataleya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang abaniko. Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang pinagmamasdan ng asawang dati ay nangako ng habambuhay na proteksyon. Ngunit ngayon ay kasabwat na sa kanyang paghihirap. Ang bawat tawa ni Carmina ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pandinig. Cataleya, look who's here! Ang mapang-uyam na sigaw ni Carmina nang mapansin ang kinaroroonan ng dating asawa ni Marcelo. Lumapit ang babae. Ang kanyang boses ay naging malambing sa harap ng mga kamera, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Hindi ko alam na dito ka na pala nakatira. God, it's so dusty here. I don't know how you can breathe. Hindi sumagot si Cataleya. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lupa. Since we are here to help, ayaw naman naming iwanan ka ng walang kahit ano. Ang dugtong ni Carmina habang binubuksan ang kanyang mamahaling bag. Kinuha niya ang isang dakot ng mga barya at dahan-dahang binuksan ang kanyang palad. Ngunit sa halip na iabot ito ng maayos, sinadya niyang ilaglag ang mga ito sa gitna ng isang malalim na lubak na puno ng maruming tubig at putik. Ops, my hand slipped. Pulutin mo na, Cataleya. Sabi ni Marcelo, hirap ka na raw dito. These coins could buy you a decent meal for a day. Huwag kang mahiya. Charity naman ito. Ang tunog ng pagbagsak ng mga barya sa putik ay tila ang tunog ng sariling dangal ni Cataleya na tinatapakan. Ang mga tao sa paligid ay natahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang bulong ng hangin at ang mabigat na paghinga ni Cataleya. Tumingin siya kay Marcelo, umaasang makakita ng kahit kaunting bakas ng pagtutol. Ngunit ang nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin ng asawa at ang isang pilit na ngiti sa mga labi nito. Sige na, Cataleya.
Huwag ka nang mapagmataas. Ang malamig na sabi ni Marcelo. Carmina is just trying to help. Huwag mong ipakita sa amin na hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbabago. Accept the help and be grateful. Ang bawat salita ni Marcelo ay tila isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na hagupit. Naramdaman ni Cataleya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang init ng luhang gustong kumawala. Ngunit agad niya itong pinigil. Sa halip na lumuhod at pulutin ang mga barya sa putik, dahan-dahang itinaas ni Cataleya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagtagis. Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang uri ng lakas na hindi kailanman nakita ng mga De La Vega. Hindi ko kailangan ng barya ninyo para mabuhay. Ang mahinahon ngunit matatag na wika ni Cataleya, ang bawat salita ay may dalang bigat na tila kayang magpayanig sa lupa. Ang yaman ninyo ay hindi kailanman makakabili ng kapayapaan ng loob, at ang duming nakikita ninyo sa aking paligid ay mas malinis pa kaysa sa mga kaluluwang itinatago ninyo sa likod ng mga mamahaling damit. Tinalikuran ni Cataleya ang mag-asawa, iniwan silang nakatayo sa gitna ng iskinita habang ang mga kamera ay patuloy sa pagkuha ng eksenang hindi nila inaasahan. Ang katahimikan ay naging mabigat, tila isang sumpa na bumabalot sa dula-dulaan ni Carmina. Ngunit sa kanto ng eskinita, sa likod ng isang madilim na poste, isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero at itim na salamin ang tahimik na nanonood. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang folder. Nang magtama ang kanilang paningin ni Carmina mula sa malayo, biglang namutla ang mukha ng bagong asawa ni Marcelo. Ang kaba sa dibdib ni Carmina ay tila isang mabilis na tambol na hindi na maawat. Sino ang babaeng yon mula sa nakaraan na tila may hawak ng mitsa ng pagsabog ng lahat ng kasinungalingang itinatago ni Carmina? At hanggang kailan kayang panindigan ni Cataleya ang kanyang dangal bago siya tuluyang lamunin ng puot at paghihiganti? Ang halimuyak ng bibingka at puto-bumbong ay humahalo sa malamig na hanging dala ng amihan. Isang paalala na ang Kapaskuhan sa Pilipinas ay narito na naman. Para sa mga naninirahan sa Makati, ang simbang gabi ay isang panahon ng pasasalamat at pagdiriwang. Ngunit para kay Cataleya, ito ay isa lamang mahabang gabi ng pagtitiis sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng mga parol. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga kamay ay namumula at nanginginig sa lamig habang maingat niyang inililipat ang malagkit na bigas sa mga kawayang lalagyan. Ang bawat paglabas ng usok mula sa uling ay tila nagsasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Nagbibigay ng panandali ang init na agad namang nilalamon ng bawat patak ng ulan na gumuguhit sa kanyang pisngi. Ang katahimikan sa paligid ng simbahan ay nabasag ng dahan-dahang paghinto ng isang makintab at mamahaling sasakyan. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Marcelo. Suot ang isang plantsadong barong, kasunod si Carmina na nakabalot sa isang elegante at pulang shawl. Hawak ni Carmina ang kamay ng maliit na si Lucas na nakasuot ng isang makapal na jacket at may maliit na Santa hat sa kanyang ulo. Ang bata ay tumingin sa direksyon ni Cataleya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga makukulay na Christmas lights na nakasabit sa mga puno ng akasya. Ate, pabili po ng puto bumbong, ang masayang tawag ni Lucas habang itinuturo ang selyong basket ni Cataleya. Ang salitang ate ay tila isang mitsa na sumabog sa loob ng dibdib ni Cataleya, nagdadala ng isang uri ng sakit na mas matindi pa sa lamig ng gabi. Ang bata, na isinilang mula sa kanyang sariling sinapupunan at dinala niya sa loob ng 9 na buwan, ay hindi na siya kinikilala bilang ina. Para kay Lucas, siya ay isa lamang estranghera sa tabi ng kalsada, isang babaeng nagtitinda ng kakanin sa gitna ng dilim upang mabuhay. Marcelo, let's go. Baka kung anong germs pa ang makuha ni Lucas sa tabi ng kalsada na yan, ang maingay na reklamo ni Carmina
habang hinihila ang bata palayo. Tumingin si Marcelo kay Cataleya nang may halong pandidiri bago sila tuluyang pumasok sa loob ng simbahan. Iniwan ang batang ina na nakatayo sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang bawat hakbang ng pamilya de la Vega palayo ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Cataleya hanggang sa ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa pinaghalong luha at tubig ulan. Nang makaalis ang pamilya de la Vega, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanyang pwesto. Hindi ito ang marahas na presensya ni Marcelo, kundi ang banayad at mapayapang aura ni Caleb Navarro. Walang imik na kinuha ni Caleb ang lahat ng natitirang balot ng puto bumbong sa kanyang basket. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagkalinga na tila isang himala sa gitna ng pag-iisa ni Cataleya. Umupo si Caleb sa tabi niya sa maliit na bangkong kahoy sa ilalim ng barong-barong na yari sa lona. Dahan-dahang kinuha ng lalaki ang kanyang sariling makapal na scarf at ibinalot ito sa leeg ni Cataleya. Naramdaman ni Cataleya ang init ng tela at ang banayad na amoy ng sandalwood mula kay Caleb, isang pakiramdam na tila binabalot siya ng isang hindi nakikitang kalasag laban sa lahat ng sakit ng mundo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bigkasin. Ang pagdampi ng kamay ni Caleb sa kanyang balat habang inaayos ang scarf ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit ang kapayapaang yon ay nagambala ng marinig ni Cataleya ang pamilyar na tinig ni Doña Corazon na nagmumula sa likod ng malaking puno ng akasya sa labas ng simbahan. Nakatayo ang matanda kasama ang isang estrangherong lalaki na nakasuot. Ang kanilang mga mukha ay tila mga aninong nagpaplano ng masama sa ilalim ng madilim na bahagi ng hardin. Siguraduhin mong maililipat ang lahat ng titulo ng lupa ng pamilya Harion sa pangalan ko bago matapos ang taon. Ang pabulong na utos ng matanda, ang kanyang tinig ay puno ng kasakiman na tila kayang lumunod sa katinuan ng sinumang nakakarinig. Wala nang dapat matira para sa batang yon o sa kanyang baliw na ina. Kapag nakuha ko na ang lahat, wala na silang babalikan kahit kailan. Nanigas ang buong katawan ni Cataleya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa scarf ni Caleb. Ang lupang binabanggit ng matanda ay ang huling alaala ng kanyang ama. Ang tanging bagay na dapat ay para sa kinabukasan ni Lucas. Sa gitna ng liwanag ng Pasko at ng init ng pagkalinga ni Caleb, paano niya pipigilan ang isang kasamaan na tila handang ubusin maging ang huling bakas ng kanyang nakaraan? At may sapat pa bang lakas ang kanyang sugatang puso upang bawiin ang lahat bago maging huli ang lahat? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa malawak na bulwagan ng mansyong de la Vega ay tila mga mapanuyang mata na nakatingin sa abang kalagayan ni Cataleya. Ang gabi ay puno ng tawanan. Ang amoy ng mga mamahalin at imported na pabango ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na pinalalamutian ang bawat sulok. Ngunit para kay Cataleya na nakasuot ng isang kupas na uniforme ng tagapaglinis at may hawak na tray ng mga maruruming baso, ang bawat hiyaw ng kagalakan ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa kanyang sugatang puso. Ito ang ikatlong kaarawan ni Lucas, ang araw na dapat ay pinakamasaya para sa kanya. Ngunit siya ay narito bilang isang estranghera, isang anino na walang karapatang lumapit sa sariling dugo. Sa gitna ng bulwagan, itinayo ang isang engranding entablado na napapalibutan ng mga kulay asul at pilak na mga lobo. Umakyat si Carmina, suot ang isang kumikinang na gown na tila hiyas sa ilalim ng ilaw, bitbit ang maliit na si Lucas sa kanyang mga bisig. Ang bata ay tumatawa, walang kamalay-malay, na ang babaeng yakap-yakap niya ay ang taong kumuha ng lahat mula sa kanyang tunay na ina. I want to thank everyone for coming to celebrate my son's 3rd birthday. Ang masayang deklamasyon ni Carmina sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng huwad na tamis.
Being a mother to Lucas is the greatest blessing of my life. I promise to protect him and love him forever, as if he truly came from my own womb. Ang bawat salita ni Carmina ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Cataleya. Napahigpit ang kanyang hawak sa tray, ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa plastik na materyales nito habang pinagmamasdan ng kanyang asawa, si Marcelo, na nakatayo sa tabi ni Carmina at buong pagmamalaking inaalalayan ang bewang nito. Ang paningin ni Cataleya ay nagsimulang lumabo dahil sa pinaghalong galit at pighati. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagnanais kumawala sa kanyang dibdib. Dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, isang basong kristal ang dahan-dahang nawala sa balanse at bumagsak sa makintab na sahig. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa semento ay naging hudyat ng biglang paghinto ng tawanan sa paligid. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kinaroroonan ni Cataleya, kabilang na ang mapanghusgang titig ni Doña Corazon. "You stupid girl! Look what you've done!" Ang pasigaw na bulyaw ni Doña Corazon habang mabilis na lumalapit. Ang kanyang mga alahas ay lumilikha ng mahihinang tunog sa bawat galaw. "How dare you ruin my grandson's moment with your clumsiness? Pinalusot ka na nga rito para makapagtrabaho, pero basura ka pa rin talaga. Get down on your knees and clean this up immediately." Yumuko si Cataleya. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang lumapat sa matigas na sahig habang pinupulot niya ang mga piraso ng basag na kristal. Ang bawat piraso ay tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Wasak, madumi, at walang halaga sa mata ng mga taong ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapahiya, isang maliit na pares ng mga sapatos na asul ang huminto sa kanyang tapat. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya si Lucas. Ang bata ay may hawak na isang maliit na platitong may mancha ng chocolate cake. Sa harap ng lahat, iniabot ni Lucas ang isang maliit na mancha ng cake kay Cataleya. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng awa na tila nakakakita sa kaluluwa ng kanyang ina. "Ate, don't cry. Here, cake for you," ang pabulong na sabi ng bata. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa lalamunan ni Cataleya. Isang hikbi na pilit niyang nilunok hanggang sa maging lasang bakal ang kanyang laway. Ang kanyang anak, ang kanyang Lucas, ay binibigyan siya ng pagkalinga habang ang lahat ay nandidiri sa kanya. Bago pa man niya mahawakan ang kamay ng bata, marahas na hinila ni Carmina si Lucas palayo. "Lucas, baby, don't touch that. She's dirty!" Ang bulyaw ni Carmina bago bumaling kay Cataleya nang may isang mapanganib na ningning sa mga mata. "Guards, ilabas niyo na ang babaeng yan. She's disturbing the peace of this party." Kinaladkad si Cataleya palabas ng mga gwardiya patungo sa madilim na bahagi ng hardin, malayo sa ingay ng musika. Habang pilit niyang inaayos ang kanyang sarili, isang kamay ang humawak sa kanyang braso at marahas siyang hinila patungo sa isang madilim na silid-imbakan sa likod ng mansyon. Paglingon niya, ang mukha ni Marcelo ang bumati sa kanya sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. "Anong ginagawa mo rito, Cataleya? Bakit kailangan mo pang magpakita at ipahiya ako sa harap ng mga bisita ko?" Ang pabulong na galit ni Marcelo, ngunit sa likod ng kanyang tinig ay may bahid ng isang uri ng pagnanasa at pagkalito na tila hindi niya mapigilan. "You look different. Bakit kailangang umabot sa ganito?" Lumapit si Marcelo. Ang kanyang amoy ng alak ay humahalo sa hangin habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumaan sa pisngi ni Cataleya. "I missed you, you know. Kahit na ganito ka na, mayroon pa rin kakaiba sa'yo na hindi ko mahanap kay Carmina. Come on, Cataleya. Just give me what I want. And maybe I can talk to Mama to let you see Lucas more often." Ang bawat salita ni Marcelo ay tila isang lason na nagpasinga sa huling bakas ng pagtitimpi ni Cataleya. Sa gitna ng dilim, sa loob ng silid na amoy alikabok at luma, itinaas ni Cataleya ang kanyang kamay at isang malakas na pagtama ng palad sa pisngi ni Marcelo
ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, kasabay ng mabilis na paghinga ni Cataleya na puno ng puot at pandidiri. Huwag na huwag mo akong hahawakan gamit ang marurumi mong kamay, Marcelo. Ang boses ni Cataleya ay tila isang matalim na espada na humiwa sa hangin. Ang akala mo ba ay maaari mong bilhin ang aking dangal sa pamamagitan ng pagpapahiram sa akin ng sarili kong anak? Maling tao ang kinalaban mo dahil simula sa gabing ito, titiyakin kong bawat luhang ibinagsak ko ay babayaran ninyong lahat ng may kasamang dugo at pagsisisi. Nanatiling nakahawak si Marcelo sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang pinagmamasdan ng babaeng dati ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. Ngunit ngayon ay tila isang reynang handang sumunog ng isang kaharian. Saan kukuha ng lakas si Cataleya upang panindigan ang kanyang banta? At ano ang gagawin ni Marcelo ngayong nakita niya ang apoy ng paghihiganti sa mga mata ng babaeng inakala niyang habang buhay na magiging alipin ng kanyang pamilya? Ang galit ni Carmina ay tila isang nagngangalit na bagyo na hindi kayang patigilin ng kahit anong pader ng mansyon. Sa loob ng kanyang malawak na silid, ang bawat gamit na mahawakan niya ay kanyang itinutapon sa dingding. Ang mga mamahalin at babasaging florera ay nagkakapiraso sa sahig. Ang mga kristal na dekorasyon ay sumasabog sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit wala sa mga ito ang nakapagpalamig sa kanyang kumukulong dugo. Ang balita tungkol sa ginawang pagsampal ni Cataleya kay Marcelo ay nakarating sa kanyang pandinig at para sa kanya, iyon ay isang deklarasyon ng digmaan na hindi niya palalampasin. You let her do that to you, Marcelo? Hinayaan mong saktan ka ng basurang yan sa loob mismo ng bahay natin? Ang pasigaw na bulyaw ni Carmina habang ang kanyang mukha ay namumula sa puot. If you can't handle her, then I will. Titiyakin kong wala na siyang babalikan pang kahit anong dampa ngayong gabi. Sa kabilang dako, si Cataleya ay naglalakad pabalik sa kuot-suot. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagod. Ang bawat paghinga niya ay may halong pait ng alikabok at usok, ngunit ang kanyang puso ay may dalang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang sampal na ibinigay niya kay Marcelo ay hindi lamang isang pisikal na hagupit. Iyon ay ang pagbaklas niya sa mga kadenang matagal nang gumagapos sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang kapayapaang iyon ay agad na naglaho nang marating niya ang bungad ng eskinita. Isang kulay kahil na liwanag ang sumasakop sa madilim na langit at ang amoy ng nasusunog na kahoy at lona ay mabilis na humahalo sa malamig na hangin. Ang bawat tibok ng puso ni Cataleya ay tila isang mabilis na tambol habang tumatakbo siya patungo sa kanyang munting sulihiya. Doon, nakita niya ang nagngangalit na apoy na nilalamon ang kanyang selyong basket, ang kanyang mga rulo ng tela, at ang maliit na dampa na itinuring niyang kanlungan sa loob ng nakalipas na mga taon. Cataleya, huwag kang lalapit! Ang sigaw ni Selina habang humahawak sa kanyang braso. Masyadong malakas ang apoy. Wala na tayong maililigtas. Nanlambot ang mga tuhod ni Cataleya. Ang bawat kagamitang pinaghirapan niyang ipunin sa pamamagitan ng paglalako ng kakanin at pananahi hanggang madaling araw ay nagiging abuna sa harap ng kanyang mga mata. Ang apoy ay tila isang malaking halimaw na tumatawa sa kanyang abang kalagayan. Isang malupit na mensahe mula kay Carmina na wala siyang karapatang magkaroon ng kahit munting piraso ng kaligayahan. Ngunit sa gitna ng trahedya, isang kakaibang eksena ang naganap. Ang mga kapitbahay na dati ay tila walang pakialam. Ang mga taong tinatawag na basura ng lipunan ay biglang kumilos. Si Manggorio na isang mangingisda, si Aling Tising na nagtitinda ng isda, at maging ang mga batang lansangan ay nagsimulang magpasa-pasa ng mga timba ng tubig. Ang bawat buhos ng tubig sa nagbabagang kahoy ay tila isang deklarasyon ng pagkakaisa, ang tunay na diwa ng bayanihan na nabubuhay sa gitna ng karukhaan.
Huwag kang mawala ng pag-asa, Cataleya. Tutulungan ka namin, ang sabi ni Mang Goryo habang pinupunasan ng pawis at uling sa kanyang noo. Nang tuluyang mapatay ang apoy, wala nang natira sa dampa, kundi ang itim na balangkas ng mga kahoy at ang makapal na usok na tila isang malungkot na belo sa gabi. Dahan-dahang lumapit si Cataleya sa gitna ng mga abo. Ang kanyang mga paa ay nararamdaman pa rin ang init mula sa lupa. Habang hinahalukay niya ang mga nasunog na gamit, ang kanyang kamay ay tumama sa isang matigas at metal na bagay sa ilalim ng isang tumpok ng mga uling. Kinuha niya ito, isang maliit at kinakalawang na kahon na yari sa bakal. Sa loob nito, nakita ni Cataleya ang isang pirasong papel na bahagyang naninilaw at may mga sunog sa gilid, ngunit ang mga nakasulat dito ay nananatiling malinaw. Ito ay isang ulat mula sa isang pribadong investigador na nakatago sa ilalim ng sahig ng kanyang dampa, isang bagay na itinago ng kanyang ama bago ang huling aksidenteng kumuha sa buhay nito. Nang basahin ni Cataleya ang mga unang pangalan sa papel, ang kanyang mundo ay tila muling nyanig ng isang malakas na lindol. Ang pangalan ni Crisanto Harion ay nakasulat doon, kasama ang isang ulat tungkol sa isang nakatakdang pagsabotahe sa preno ng sasakyan ng kanyang ama sa araw ng aksidente. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang pangalan ng huling taong nakita sa CCTV ng parking lot ng araw na yon. Isang taong may malakas na ugnayan sa pamilya De La Vega. Nanginginig ang mga daliri ni Cataleya habang tinitiklop ang papel at itinago ito sa kanyang dibdib. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang munting mundo, isang mas malaking katotohanan ang nabuksan. Ang sunog na ito, na nilayon ni Carmina upang tuluyang durugin ang kanyang espiritu, ay siya pa palang naging daan upang mahanap niya ang susi sa pagkamatay ng kanyang ama. Habang nakatayo sa gitna ng mga abo, ramdam ni Cataleya ang titig ng isang tao mula sa malayo. Sa dulo ng iskinita, nakatayo ang sasakyan ni Caleb Navarro. Ang mga headlight nito ay tila dalawang matalas na mata na nagmamasid sa dilim. Alam ni Cataleya na hindi na ito aksidente lamang. Ano ang tunay na papel ni Caleb Navarro sa buhay ng kanyang ama? At hanggang saan ang kaya niyang gawin ngayong hawak na niya ang ebidensyang maglalagay sa pamilya De La Vega sa likod ng mga rehas ng katarungan? Ang bawat butil ng abo na dumikit sa balat ni Cataleya ay tila mga anino ng kanyang nakaraan na pilit siyang hinihila pababa sa kadiliman. Habang ang usok mula sa nasunog na o tsuot ay unti-unti nang nilalamon ng gabi, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng pagkawasak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa lihim na papel na nahanap niya. Ang dahan-dahang paglapit ng sasakyan ni Caleb Navarro ay hindi nagdulot ng takot sa kanya, kundi isang uri ng pagod na pag-asa na tila huling hantungan ng isang paglalakbay. Sumama ka sa akin, Cataleya. Hindi mo kailangang manatili rito upang panoorin ang pagbagsak ng mga pangarap mo. Ang tinig ni Caleb ay banayad, tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Walang imik na sumakay si Cataleya. Iniwan nila ang ingay ng lungsod, ang amoy ng sunog na goma, at ang mapanghusgang mga ilaw ng Makati. Habang bumibiyahe sila patungo sa lalawigan ng Bataan, ang tanging naririnig ay ang banayad na pag-ikot ng makina ng sasakyan at ang mabigat na paghinga ni Cataleya na puno ng mga hindi masabing pighati. Pagdating nila sa isang maliit at liblib na rest house sa tabi ng dagat, ang halimuyak ng alat at ang malamig na simoy ng gabi ang sumalubong sa kanila. Doon, sa harap ng malawak na karagatan, kung saan ang bawat alon ay humahampas sa pampang ng may ritmo ng kapayapaan, naupo silang dalawa sa buhanginan. Ang buwan ay nagniningning ng maliwanag, gumuguhit ng pilak na landas sa ibabaw ng tubig. Bakit mo ako tinutulungan, Caleb? Ang pabulong na tanong ni Cataleya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Alam mo kung sino ako, hindi ba? Alam mo ang tungkol sa aking ama, kay Don Crisanto Harion. Tumitig si Caleb sa dagat
Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang seryosong ekspresyon. Ang iyong ama ay hindi lamang isang kliyente o kasosyo sa negosyo. Siya ay isang taong may prinsipyo na naniniwala sa halaga ng paghihirap bago ang gantimpala. Bago siya pumanaw, inatasan niya ako na bantayan ka mula sa malayo. Sinabi niya na kailangan mong matutunang tumayo sa sarili mong mga paa nang walang tulong ng yaman upang kapag dumating ang araw na makuha mo na ang lahat, hindi ka magiging katulad ng mga taong umapis sa iyo ngayon. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Cataleya. Ang katotohanang ang lahat ng kanyang pagdurusa ay bahagi ng isang mas malaking plano ng kanyang ama para sa kanyang ikabubuti, ay tila isang mapait na gamot na kailangan niyang lunukin. Ngunit sa likod ng sakit, naramdaman niya ang isang uri ng pagkilala. Ang kanyang ama ay hindi siya pinabayaan. Kinabukasan, sa ilalim ng maliit na sikat ng umaga, isang kakaibang eksena ang naganap. Sinubukan ni Caleb na mangisda sa mababaw na bahagi ng dagat gamit ang isang lumang lambat, ngunit ang bawat galaw niya ay tila mas lalong nagpapagulo sa mga isda. Ang kanyang seryoso at malamig na aura ay biglang naglaho nang siya ay madulas sa isang madulas na bato at halos mawalan ng balanse. Napanood ito ni Cataleya mula sa pampang at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 mahabang taon, isang tunay at malutong na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang himala, isang bahaghari pagkatapos ng isang matinding bagyo. Napatigil si Caleb at tumingin sa kanya, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang babaeng unti-unti nang nagbabalik ang ningning sa mga mata. "You look beautiful when you laugh, Cataleya." Ang pabulong ni Caleb nang makabalik siya sa tabi nito. Nang sumapit ang hapon, habang ang langit ay nagdidilim at nagiging kulay ube at kahel, tumayo silang dalawa sa harap ng papalubog na araw. Ang hangin ay humahampas sa buhok ni Cataleya at ang bawat alon ay tila nagbubulong ng mga bagong pangako. Dahan-dahang lumapit si Caleb, ang kanyang presensya ay tila isang malakas na poste na handang sumuporta sa anumang oras. Inilapit niya ang kanyang mukha sa noo ni Cataleya at nag-iwan ng isang banayad at matagal na halik doon. Ang haplos ng kanyang labi sa balat ni Cataleya ay puno ng respeto, pangako, at isang uri ng pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit. Ipinikit ni Cataleya ang kanyang mga mata, ninanamnam ang init ng sandaling iyon. Ang kanyang puso na matagal nang naging bato dahil sa pait ay tila unti-unti nang nagiging malambot muli sa ilalim ng pagkalinga ni Caleb. "Salamat, Caleb," ang mahina niyang wika. "Huwag kang magpasalamat sa akin. Maghanda ka." Ang seryosong tugon ni Caleb habang hinahawakan ang kamay ni Cataleya. "Dahil 7 araw na lamang ang natitira bago ang iyong 28 kaarawan. 7 araw na lamang at ang sumpa ng iyong ama ay matatapos na. 7 araw at muli mong mahahawakan ang kapangyarihang kayang magpabagsak sa lahat ng kumuha sa anak mo." Naramdaman ni Cataleya ang pagbilis ng kanyang pintig. 7 araw, iyon na lamang ang namamagitan sa kanya at sa kanyang bagong simula. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang katanungan ng pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Sapat na ba ang 7 araw upang burahin ang 3 taon ng pighati? At magagawa ko bang maging isang mabisang reyna kung ang aking puso ay tila mas pinipiling manatili sa payapang pampang na ito kasama ang lalaking muling nagturo sa akin kung paano ngumiti? Ang mga abo sa eskinita ay malamig na at ang usok na dati ay bumabalot sa khu o tsuot ay tuluyan ng naglaho. Ngunit ang bawat hakbang ni Marcelo de la Vega sa gitna ng pagkawasak ay tila may dalang kakaibang bigat. Nakatayo siya sa tapat ng dating dampa ni Cataleya. Ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling balat ay nadudungisan ng uling at putik. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang mapanghusgang titig mula sa mga taong nawalan ng lahat dahil sa apoy na alam niyang may kinalaman
ang kanyang bagong asawa. Bakit parang ang sikip ng dibdib ko? Ang pabulong na tanong ni Marcelo sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng isang pirasong sunog na tela na dati ay bahagi ng abito ni Catalea. Simula nang mawala ang babaeng iyon 7 araw na ang nakalilipas, ang kanyang mundo ay tila nawala ng isang mahalagang bahagi. Hindi ito pag-ibig sa kanyang palagay. Marahil ay dahil lamang ito sa kawalan ng isang taong maaari niyang pagbuntuhan ng kanyang mga kabiguan. Stop thinking about that woman, Marcelo. Wala na siya at malamang ay nagtatago na sa kung saang butas dahil sa takot sa atin. Ang matinis na boses ni Carmina ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nakatayo ang babae sa tabi ng kanilang sasakyan, abala sa pagpili ng mga disenyo para sa kanilang nalalapit na engagement party. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Tila ba ang trahedyang naganap sa paligid ay isang magandang background lamang para sa kanyang tagumpay. I have chosen the most expensive catering for our party, honey. At ang singsing na gusto ko, kailangang makuha natin bago matapos ang linggong ito. Tumango lamang si Marcelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa itim na lupa. Ang bawat tawa ni Carmina ay tila isang tunog ng mabilis na pag-agos ng tubig na hindi niya mapigilan, habang ang anino ni Catalea ay tila isang multong sumasabay sa bawat hangin na umiihip. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa ingay at dumi ng kalsada, isang malaking bakal na pintuan ang dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay ng pagkiskis. Sa loob ng isang lihim at napakalawak na mansyon na napapalibutan ng matatayog na puno ng pino, nakatayo si Catalea sa harap ng isang dambuhalang salamin. Ang silid ay amoy, sariwang lavender at mamahaling kahoy. Ang bawat gamit ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng gintong chandelier. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang kupas at punit-punit na damit. Ang huling bakas ng kanyang 3 taon na pagkakakulong sa kahirapan. Nang tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon, nakita niya ang mga pasa sa kanyang braso at ang mga kalyo sa kanyang mga kamay na nakuha niya mula sa pananahi at paglalako. Ngunit sa likod ng mga sugat na yon, ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng isang biktima. Ito ang mga mata ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na may pusong yari sa bakal. Handa na ang lahat, Senyorita Catalea. Ang tinig ni Attorney Castillo mula sa pintuan. Ang matandang abogado ay nakatayo nang may labis na paggalang. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na makapal na folder na naglalaman ng lahat ng dokumento ng Harion Finance Group. Ang 3 taon ng iyong sakripisyo ay matatapos na sa eksaktong 12:00 ng madaling araw sa iyong ika-28 kaarawan. Lahat ng account na nakapangalan sa iyong ama ay aktibo na muli. Kinuha ni Catalea ang isang itim na bestida na gawa sa purong seda. Ang tela ay dulas na dulas sa kanyang balat na tila isang malamig na haplos. Isinuot niya ang kanyang mga alahas na matagal nang nakatago sa vault. Isang kuwintas na may dambuhalang brilyante na tila isang hiyas na kinuha mula sa kailaliman ng dagat. Attorney Castillo, pakisabihan si Caleb. Ang boses ni Catalea ay malamig at may awtoridad na tila kayang magpalamig maging sa nagbabagang uling. Simulan na ang pagbili sa lahat ng utang ng pamilya De La Vega sa mga bangko. Gusto ko, bago sumikat ang araw ng aking kaarawan, ang bawat sentimong ginagamit nila sa kanilang karangyaan ay pag-aari ko na. Tumango ang abogado at lumabas. Iniwan si Catalea na muling nakaharap sa salamin. Kinuha niya ang isang suklay na ginto at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok. Ang bawat galaw niya ay may dalang bigat ng isang huling desisyon. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Catalea at ang banayad na paggalaw ng hangin mula sa bintana. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihang muli niyang hawak,
Isang maliit at asul na medyas ng sanggol ang kanyang kinuha mula sa ibabaw ng lamesa. Idinikit niya ito sa kanyang pisngi. Ang bawat himaymay ng tela ay nagdadala ng alaala ng amoy ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay muling nangilid ng luha. Ngunit agad niya itong pinunasan bago pa man ito makabagsak. 7 araw na lamang. 7 araw bago ang muling pagtatagpo ng isang reyna at ng mga taong nag-akalang maaari silang mabuhay sa kasinungalingan habang buhay. Ngunit habang tinititigan niya ang asol na medyas, isang tanong ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Isang tanong na nagdadala ng isang uri ng takot na hindi kayang pawiin ng kahit anong dami ng salapi. Kapag nakuha ko na ang lahat ng yaman at kapangyarihan upang durugin sila, magagawa ko pa rin bang mahanap ang Cataleya na marunong ang bawat tawag mula sa bangko na mabilis na pumupuno sa katahimikan ng mansyong de la Vega ay tila isang mitsa ng pagsabog na hindi mapigilan ni Doña Corazon. Sa loob ng malawak na study room, ang mga dokumentong naglalaman ng mga pulang marka ng pagkakautang ay nakakalat sa ibabaw ng lamesang mahoganya. Tila mga patay na dahon ng isang pamilyang unti-unti nang natutuyo ang ugat ng kapangyarihan. Ang kaba sa dibdib ng matanda ay tila isang mabilis na tambol habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa bawat paglipat ng pahina. Lahat ng kanilang ari-arian, mula sa mga lupain hanggang sa mismong mansyong tinitirhan nila, ay nasa bingit na ng pagkaka-foreclose dahil sa isang misteryosong kumpanya na bumili sa lahat ng kanilang mga obligasyon sa bangko. Marcelo, gawin mo ang lahat. Hindi maaaring mawala sa atin ang lahat ng ito. Ang pasigaw na utos ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila isang nalulunod na humihingi ng saklolo. Hanapin mo kung sino ang nasa likod ng Harion Finance. Bilhin mo sila, pakiusapan mo, kahit ano. Hindi tayo pwedeng bumalik sa hirap. Napahawak si Marcelo sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa tindi ng stress. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang bukas na laptop sa gilid ng sofa kung saan huling naupo si Carmina. Isang mabilis na sulyap sa screen ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang bank statement ang nakabukas doon, nagpapakita ng sunod-sunod na paglipat ng malalaking halaga ng pera mula sa kanilang joint account patungo sa isang offshore bank sa ibang bansa sa ilalim ng pangalan ni Carmina lamang. Anong ibig sabihin nito, Carmina? Ang mahinang tanong ni Marcelo nang pumasok ang babae sa silid. Bit-bit ang kanyang mga mamahaling shopping bags na tila walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap. Bakit mo inililipat ang pera natin? Pinaplano mo bang iwan ako ngayong bagsak na ang negosyo? Biglang namutla ang mukha ni Carmina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa paligid bago nagtagis ang kanyang mga bagang. Ang huwad na tamis sa kanyang boses ay biglang napalitan ng isang uri ng talim na hindi pa nakikita ni Marcelo. And so what, Marcelo? Akala mo ba ay mananatili ako sa tabi mo habang lumulubog ang barkong ito? I have to secure my future and Lucas's future. Hindi ako tanga na sasabay sa inyong maghirap ni Doña Corazon. Ang bawat salita ni Carmina ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa katinuan ni Marcelo. Ang babaeng inakala niyang liwanag ng kanyang buhay ay isa lamang palang ahas na handang lumunok sa kanya sa sandaling humina siya. Ang pag-aaway ng dalawa ay tila isang nakakangilong tunog ng pagkiskis ng mga metal. Isang malinaw na palatandaan ng isang pamilyang nabubulok mula sa loob. Samantala, sa tuktok ng Harion Tower sa Makati, nakatayo si Cataleya sa harap ng malaking bintanang salamin na abot hanggang sahig. Mula sa kanyang kinalalagyan, ang mga ilaw ng lungsod ay tila isang dagat ng mga bituin na walang kasing lamig. Nakasuot siya ng isang dekalidad na puting suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang uri ng kapayapaan na may halong talim. Wala na ang mga kalyo sa kanyang kamay. Ngunit ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay mananatiling paalala ng kanyang pinagdaanan.
Narito na ako, Lucas, ang pabulong na panata ni Catalea sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa direksyon ng Forbes Park kung nasaan ang kanyang anak. Ang bawat luhang pumatak sa putik noong araw na ipahiya nila ako ay ibabalik ko sa kanila sa anyo ng isang katarungang hindi nila kailanman malilimutan. Hindi na kita hahayaang lumaki sa piling ng mga taong ang tanging alam ay manlinlang at manakit. Dahan-dahang lumapit si Attorney Castillo at inilapag ang isang gintong sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang lahat ay handa na para sa bukas, Senyorita Catalea. Ang mga De La Vega ay wala nang matatakbuhan. Kinabukasan, sa gitna ng katahimikan ng almusal sa mansyong De La Vega, kung saan ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana nang walang kahit anong sigla, isang nakaunipormeng courier ang dumating. Iniabot niya ang isang gintong sobre sa nanginginig na kamay ni Doña Corazon. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang sobre. Sa loob nito ay isang elegante at mamahaling imbitasyon na may markang ginto ng pamilyang Harion. Ang bagong tagapangulo ng Harion Finance Group ay malugod kayong inaanyayahan sa isang gabing parangal at pagpapakilala sa bagong may-ari ng De La Vega Properties. Ang bawat letra sa imbitasyon ay tila isang huling hatol ng kamatayan para kay Doña Corazon. Sino ang misteryosong bagong may-ari na ito na tila alam ang bawat butas ng kanilang sikreto? At anong uri ng bangungot ang naghihintay sa kanila sa gabing dapat ay pagpapakilala sa kanilang bagong tagapagligtas, ngunit tila magiging hantungan ng kanilang lahat? Ang bawat hakbang ng pamilya De La Vega sa loob ng marangyang bulwagan ng Harion Tower ay tila paglakad sa ibabaw ng maliliit at matatalas na bubog. Bagamat nakasuot sila ng kanilang pinakamahal na mga hiyas at plansadong suit, ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanilang noo ay hindi kayang itago ng anumang makeup o pabango. Ang kaba sa dibdib ni Doña Corazon ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi niya mapigilan, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na naglilibot sa paligid, umaasang makita ang bagong tagapangulo na may hawak ng kanilang kapalaran. Sa gitna ng bulwagan, ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay tila mga bituin na nagniningning ng may kasamang lamig. Ang amoy ng sariwang rosas at mamahaling champagne ay pumupuno sa hangin. Ngunit para kay Marcelo, ang bawat halimuyak ay tila nakakasuffocate. Sinubukan ni Carmina na magmukhang kampante. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Marcelo habang pilit na nakikipagniti sa mga piling panauhin. Ngunit ang bawat tingin na ipinupukol sa kanya ng mga tunay na elite ay puno ng mapanghusgang katahimikan. I hope this new chairman is someone we can deal with, Marcelo. Ang pabulong na wika ni Carmina. Ang kanyang tinig ay may halong panginginig. Kailangang makuha natin ang loob niya tonight, or else we are really done. Hindi sumagot si Marcelo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malaking hagdan ng yari sa puting marmol sa dulo ng bulwagan. Ang katahimikan sa paligid ay biglang lumalim. Ang mga tawanan at kwentuhan ng mga bisita ay dahan-dahang naglaho nang ang lahat ng ilaw ay nakatuon sa itaas ng hagdan. Ang tanging naririnig ay ang mabagal at banayad na paghampas ng hangin mula sa air conditioning system na tila isang huling hininga bago ang isang malaking pasabog. Isang anino ang lumitaw sa itaas ng hagdan. Dahan-dahang humakbang ang isang babae pababa. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa marmol ay tila isang ritmo ng katarungang matagal na ipinagkait. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay pula. Ang tela ay tila dumadaloy na apoy sa bawat galaw niya. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga brilyanteng tila, kumuha ng lahat ng liwanag sa silid, ngunit ang mas nakakasilaw ay ang ningning sa kanyang mga mata, isang ningning na puno ng kapangyarihan at paghamon. Nang marating ng babae ang gitnang bahagi ng hagdan, tumigil ang mundo para sa pamilya De La Vega. Ang baso ng champagne na hawak ni Doña Corazon ay dahan-dahang nawala
sa balanse ng kanyang nanginginig na mga daliri. Ang pagtama ng kristal sa sahig ay nagdulot ng pagkakawatak-watak ng mga piraso nito, isang malinaw na simbolo ng pagkawasak ng kanilang pagkatao. Cataleya? Ang pabulong na tanong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawala ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bato ng makilala ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan. Ang babaeng inakala niyang namumuhay na sa dumi ng kalsada. Si Doña Corazon ay napakapit sa balikat ni Carmina. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay na tila isang bangkay. Hindi ito maaari. Isang pulubi lang siya. Paano? Dahan-dahang lumapit si Cataleya sa kinaroroonan nila. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon, kundi ang isang malamig na ngiti na tila tumutusok sa kanilang mga kaluluwa. Ang bawat hakbang niya ay may dalang awtoridad na tila kayang magpaluhod sa sino mang humarang sa kanyang landas. Huminto siya sa harap ni Doña Corazon. Ang kanyang taas ay tila lalong naging matatag sa ilalim ng mga ilaw. Mama Corazon, kamusta po kayo? Ang boses ni Cataleya ay banayad, ngunit may dalang talim na tila isang labaha. Matagal na tayong hindi nagkikita. Pasensya na po kung hindi ako nakapagpadala ng abiso, pero gusto ko sanang personal na pasalamatan ng pamilya ninyo. Kung hindi niyo ako itinapon noong gabing iyon, baka hindi ko natuklasan ang tunay na halaga ng aking pangalan. Tumingin si Cataleya kay Marcelo, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng awa na mas masakit pa sa anumang insulto. Marcelo, ang akala mo ba ay sapat na ang 3 taon upang makalimutan ko ang lahat? Ang bagong may-ari ng lahat ng utang niyo, ang bagong may-ari ng De La Vega Properties, ay ang babaeng minsan niyo nang hinayaang madungisan sa putik. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cataleya habang pinagmamasdan ng pamilyang De La Vega na tila mga maliliit na insekto sa harap ng isang higante. Sa gitna ng karangyaan ng bulwagan, ang tanong na bumabalot sa isipan ng lahat ay hindi kung paano nakuha ni Cataleya ang lahat ng ito, kundi kung hanggang saan ang kaya niyang gawin upang masiguro na ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata ay babayaran ng bawat isa sa kanila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Ang bulong-bulungan sa buong silid ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan nang itaas ni Cataleya ang kanyang kanang kamay. Ang bawat mata ng mga nasa loob ng Harion Tower, mula sa mga batikang negosyante hanggang sa mga kilalang figura sa lipunan, ay nakatuon sa kanya, naghihintay sa susunod na kabanata ng isang palabas na hindi nila inaasahang masasaksihan. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila naging kasing lamig ng yelo, habang ang bawat paghinga ni Doña Corazon ay naging mabilis at mababaw. Tila isang ibon na nakakulong sa isang hawla na unti-unting lumiliit. Attorney Castillo, pakipakita ang mga dokumentong hawak natin. Ang utos ni Cataleya sa isang tinig na kalmado, ngunit may dalang awtoridad na hindi matatanggihan. Isang malaking puting tabing, ang dahan-dahang bumaba mula sa itaas ng entablado, at ang liwanag ng projector ay bumungad sa dilim. Doon, sa harap ng lahat, ay lumitaw ang mga larawan at video na lihim na nakolekta ni Caleb. Nakita ng lahat ang tunay na mukha ni Carmina. Ang babaeng kilala bilang huwarang ina sa social media ay nakunan ng kamera habang marahas na isinusuka ang pagkain ng munting si Lucas. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit habang sinisigawan ng bata dahil lamang sa pagdumi nito sa kanyang mamahaling damit. Kasunod nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay sa sabuatan ni na Carmina at ng isang bayarang kriminal upang sunugin ng coup o tsuot, ang sadyang pag-atake sa tanging kanlungan ni Cataleya. This is all a lie. Gawa-gawa lang ang lahat ng iyan. Ang hiyaw ni Carmina, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ngunit ang kanyang panginginig at ang mabilis na paglingon sa mga gwardya ay sapat na upang malaman ng lahat ang katotohanan. Marcelo,
Ang boses ni Cataleya ay muling umalingaw-ngaw, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa asawa. Pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan dahil mas madaling talikuran ang isang babaeng walang yaman kaysa harapin ang sarili mong pagkakamali. Hinayaan mong mabulok ang sarili mong pamilya dahil sa iyong kahinaan. Ngayong gabi, hindi lang ang yaman ninyo ang kinuha ko, kundi pati na rin ang huling bakas ng inyong karangalan. Dahan-dahang lumapit si Marcelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at luha. Cataleya, please, nagkamali ako, I admit it. Pero asawa mo pa rin ako. I still love you. Give us a second chance para kay Lucas. Hindi niya kayang lumaki ng walang ama. Ang mga salitang love at second chance mula sa bibig ni Marcelo ay tila isang mapait na lasa na gusto ng iluwa ni Cataleya. Hinayaan niyang humawak ang kamay ni Marcelo sa kanyang braso, ngunit bago pa man ito makakapit ng mahigpit, marahas itong iwinaksi ni Cataleya. Ang pagdampi ng balat ni Marcelo ay tila isang lason na kailangan niyang agad na hugasan. Mahal? Marcelo, ang tanging mahal mo ay ang iyong sarili at ang kapangyarihang dulot ng pangalan mo. Ang bawat salita ni Cataleya ay may dalang bigat ng 3 taon na pighati. Hindi mo kailanman minahal si Lucas. Kung minahal mo siya, hindi mo hahayaang saktan siya ng babaeng yan. Wala ka ng asawa at wala ka na ring anak. Sa hudyat ni Cataleya, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang pagpasok ng mga tauhan ng batas na nakauniporme ay nagdulot ng panibagong tensyon. Lumapit sila kay Carmina at Marcelo. Bit-bit ang mga warrant of arrest para sa kasong arson, fraud at child abuse. Ang pagkabit ng mga metal na posas sa mga kamay ni Carmina ay lumikha ng isang malamig na tunog na tila huling hatol sa kanyang mga kasalanan. Pinalayas ni Cataleya ang kanyang mga emosyon habang pinagmamasdan ang pagkaladkad sa dalawa palabas ng gusali. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Sa dulo ng bulwagan, nakatayo ang maliit na si Lucas kasama si Nanay Sabel. Ang bata ay nakasuot ng kagalang-galang na barong. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pagkalito habang pinagmamasdan ang kanyang ama at ang babaeng inakala niyang ina na isinasakay sa sasakyan ng pulis. Dahan-dahang lumapit si Lucas kay Cataleya. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat at tila nag-aalinlangan. Huminto ang bata sa harap ng babaeng nakapula. Ang babaeng tinawag niyang ate noong gabi ng simbang gabi. Ngunit ngayon ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ate, bakit mo sila pinaalis? Ang tanong ni Lucas sa isang maliit at nanginginig na tinig. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Nasaan si Mama Carmina? Bakit mo siya inaaway? Sino ka po ba talaga? Naramdaman ni Cataleya ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat tagumpay niya, ang bawat kumpanya na kanyang binili, at ang bawat yaman na kanyang nabawi ay tila nawalan ng halaga sa harap ng tanong ng kanyang sariling anak. Paano niya ipapaliwanag sa isang inosenteng bata na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa kapakanan nito? Kung sa mata ng bata, siya ang kontrabida na sumira sa kanyang pamilya. Ang malawak na silid-tulugan sa loob ng bagong mansyon ni Cataleya ay amoy, sariwang banila at gatas. Isang halimuyak na dapat sana ay nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit ang katahimikan sa loob nito ay mas mabigat pa sa isang nagbabadyang bagyo. Nakaupo si Cataleya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Nanginginig at hindi malaman kung paano sisimulan ang pagbuo sa isang pagkakaibigang ninakaw ng panahon at kasinungalingan. Sa kabilang sulok ng silid, malapit sa bintanang natatakpan ng makapal na kurtinang pelus, nakatayo ang maliit na si Lucas. Ang bata ay nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan habang nakatingin sa babaeng nagpakilala bilang kanyang tunay na ina. Ayoko rito. Gusto ko kay Mama Carmina. I want my daddy.
Ang pabulong na hiling ni Lucas, ang bawat salita ay tila isang mitsa na sumasabog sa puso ni Cataleya. Bakit mo sila kinuha? Bad ka ba? Sabi ni Mama Carmina, ikaw ang witch na gustong kumuha sa akin. Napapikit si Cataleya. Ang bawat hikbi ay pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngipin. Ang hapdi ng marinig, ang ganoong mga salita mula sa sariling anak, ay mas matindi pa sa anumang hirap na dinanas niya sa kalsada. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw niya ay banayad upang hindi lalong matakot ang bata. Hindi siya lumapit ng husto. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit at lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Lucas, baby, look at this. Ang malambing na tawag ni Cataleya. Ang kanyang tinig ay may himig ng pagsusumamo. I'm not a witch. I'm just a mother who was lost for a long time. And now I've finally found my way back to you. Inilabas niya mula sa kahon ang isang maliit at asul na medyas. Ang tanging alaala na itinago niya sa loob ng 3 taon. Inilapag niya rin sa sahig ang ilang mga laruang gawa sa kahoy na siya mismo ang nag-ukit noong mga gabing wala siyang makain sa khu o tsuot. Ang bawat laruan ay may mantsa ng kanyang pawis at luha, mga bagay na walang halaga sa pera, ngunit puno ng hindi masukat na pag-ibig. Nagsimulang umawit si Cataleya. Ang himig ay ang lumang hele na kinanta niya kay Lucas noong gabing lihim siyang pumasok sa mansyong De La Vega. Ang bawat nota ay tila isang banayad na haplos ng hangin, isang pamilyar na tunog na tila nagpukaw sa isang gunitang matagal nang nakabaon sa isipan ng bata. Dahan-dahang lumapit si Lucas, ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing bigat ng kanina. Nang makita niya ang asul na medyas, napatigil siya. Ate, ikaw po yung nag-alaga sa akin noong may sakit ako, di ba? Ang tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay unti-unti nang nawawalan ng talim. Iyong kumanta sa akin para hindi na masakit ang ulo ko? Tumango si Cataleya. Ang mga luha ay tuluyan nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa pag-asang nagsisimulang sumibol. Yes, baby, it was me. At ngayon, hinding-hindi na kita iiwan. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa pagtawag mo sa akin na mama. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ng mga kasinungalingan ni na Carmina at Marcelo ay dahan-dahang gumuho. Lumapit si Lucas at kinuha ang asul na medyas bago dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Cataleya. Naramdaman ni Cataleya ang init ng katawan ng kanyang anak. Ang bawat tibok ng puso nito ay tila sumasabay sa kanyang sariling pintig. Niyakap niya ang bata ng mahigpit ngunit puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Mula sa pintuan, tahimik na nakamasid si Caleb Navarro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. May halong kagalakan at isang uri ng lalim na tila siya rin ay nakahanap ng sariling tahanan sa tagumpay ni Cataleya. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Cataleya. Isang tahimik na pangako na mananatili siya sa kanilang tabi habang binubuo nila ang kanilang bagong buhay. Gayunpaman, ang kapayapaang iyon ay nagambala nang lumapit si Attorney Castillo. May hawak na isang sulat na may selyo ng kulungan. Senyorita Cataleya, may sulat po mula kay Marcelo. Sinasabi niya na mayroon siyang isang huling sikreto tungkol sa pamilya De La Vega na ikagugulat ninyo. Ngunit ibibigay niya lamang ito kung bibisitahin ninyo siya sa loob. Napatigil si Cataleya. Ang kanyang yakap kay Lucas ay bahagyang humigpit. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na talikuran na ang nakaraan. Ngunit ang pangalan ni Marcelo ay tila isang aninong ayaw lumisan. Ano ang huling alas na hawak ni Marcelo na tila may kakayahang muling yanigin ang pundasyon ng bagong buhay ni Cataleya? At handa ba siyang harapin ng lalaking sumira sa kanya para lamang sa katotohanang matagal nang itinago sa kanya? Ang bawat hakbang ni Cataleya pabalik sa pamilyar na eskinita ng khu o
o tsuot ay hindi na puno ng bigat ng pighati, kundi ng isang uri ng kapayapaang nagmumula sa pagpapatawad sa sarili. Ang amoy ng usok at luma ng kahoy ay naroon pa rin, ngunit sa gitna ng mga itim na bakas ng sunog, nagsisimula ng sumibol ang mga bagong poste at bubog na yari sa matibay na materyales. Sa tulong ng Cataleya Harion Foundation, ang bawat pamilyang nawala ng tahanan ay muling binubuo ang kanilang mga pangarap, hindi na bilang mga biktima, kundi bilang mga taong may dangal at pag-asa. Nang makita ni Selena ang kanyang kaibigan, agad na nagliwanag ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na may bahid ng pintura ay agad niyang ipinunas sa kanyang tapis. Cataleya, hindi ko akalain na babalik ka pa rito matapos ang lahat. Ang masayang bati ni Selena. Ang kanyang tinig ay puno ng tapat na kagalakan. Tingnan mo, ang ganda na ng munting paaralan na ipinatayo mo para sa mga bata rito. You really changed our lives. Ngumiti si Cataleya at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Ang bawat haplos niya ay may dalang pasasalamat. Kayo ang nagturo sa akin kung paano lumaban, Selena. Ang yaman ko ay walang halaga kung hindi ko ito maibabahagi sa mga taong naging pamilya ko noong wala akong kahit ano. Bago lumisan, kinuha ni Cataleya ang sobrang galing kay Marcelo mula sa kanyang bag. Sa harap ng nagbabagang hapon, dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Sinasabi roon ni Marcelo na mayroon pa silang itinatagong yaman sa ibang bansa at handa niya itong ibigay kapalit ng pagbawi sa kaso. Ngunit para kay Cataleya, ang bawat salita ni Marcelo ay tila mga tuyong dahon na wala ng buhay. Gamit ang isang maliit na lighter, hinayaan niyang lamunin ng apoy ang papel. Ang bawat abo na tinatangay ng hangin ay tila huling paalam sa isang bahagi ng kanyang buhay na hindi na niya kailanman babalikan. Hindi niya kailangan ng higit pang yaman mula sa kasalanan. Ang kailangan niya ay ang katahimikang matagal niyang hinangad. Nang sumapit ang gabi, isang tahimik at payapang pagdiriwang ang nagaganap sa hardin ng mansyong Harion. Walang mga chandelier na nakakasilaw, walang mga plastik na tawanan ng mga elite. Tanging ang liwanag ng mga munting bombilya na nakasabit sa mga puno at ang kislap ng mga bituin sa langit ang nagbibigay ng ningning sa paligid. Ito ang tunay na kaarawan ni Lucas. Isang gabing puno ng tunay na pagmamahal. Nakaupo si Cataleya sa damuhan. Pinagmamasdan ng kanyang anak na masayang nakikipaglaro kay Caleb Navarro. Ang bawat tawa ni Lucas ay tila isang musika na nagpapagaling sa bawat sugat sa kaluluwa ni Cataleya. Ang bata ay hindi na tumatawag sa kanya na ate. Sa bawat pagkakataon, ang salitang mama ay lumalabas sa bibig nito nang may kasamang yakap na tila ayaw nang bumitaw. He looks so happy, Cataleya. Ang mahinang sabi ni Caleb habang tumatabi sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot lamang ng simpleng puting polo. Ang kanyang aura ay malayo sa pagiging isang matigas na negosyante. You did it. Nabuo mo muli ang mundo niya. Tumingin si Cataleya kay Caleb. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Caleb. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong ako mismo ay hindi ko nakilala ang sarili ko. Dahan-dahang kinuha ni Caleb ang kamay ni Cataleya. Ang bawat daliri nila ay nagtagpo sa isang mahigpit ngunit banayad na pagkakahawak. Sa gitna ng katahimikan, kinuha ni Caleb ang isang maliit na pelos na kahon mula sa kanyang bulsa. Walang anumang ingay ng pagbubukas, tanging ang kislap ng isang simpleng singsing na may asul na bato ang bumungad sa kanila. Kulay na kasing lalim ng dagat at kasing linaw ng langit pagkatapos ng bagyo. Cataleya, hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat sa hinaharap. Ang pabulong na panata ni Caleb, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ngunit ipinapangako ko na sa bawat pagsubok na darating, hindi ka na muling lalakad sa ulan ng mag-isa. I want to build a real home with you and Lucas. Will you let me be the person who will protect your smile for the rest of our lives?
Naramdaman ni Cataleya ang pagbilis ng kanyang pintig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagsang-ayon. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nakakasuffocate o mapanlinlang. Ito ay ang pag-ibig na nagbibigay ng kalayaan at lakas. Dahan-dahan siyang tumango. Ang kanyang mga luha ay muling bumagsak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ay puno ng purong kaligayahan. Isinuot ni Caleb ang singsing sa kanyang daliri. Ang bawat galaw niya ay tila isang sagradong ritual. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at nag-iwan ng isang banayad na halik sa noo ni Cataleya. Bago sila nanatiling nakayakap sa isa't isa, habang pinagmamasdan ng kanilang anak na tumatakbo patungo sa kanila. Ang bawat segundo ng gabing iyon ay tila isang matamis na paalala na ang tadhana, gaano man ito kalupit sa simula, ay palaging may nakalaang gantimpala para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal ng tapat. Ngunit habang ang lahat ay tila nasa tamang lugar na, isang huling tanong ang bumabalot sa isipan ni Cataleya habang nakatingin siya sa abot tanaw. Ang kapayapaan bang ito ay ang huling hantungan ng aking paglalakbay o ang simula lamang ng isang bagong kabanata kung saan ang aking nakaraan ay mananatiling isang aninong magpapaalala sa akin kung gaano katamis ang bawat sandali ng aking bagong pagsilang. Ang bawat hampas ng banayad na alon sa dalampasigan ay tila isang maamong himig na nagpapatahimik sa anumang bakas ng bagyo sa puso ni Cataleya. Isang taon na ang lumipas mula nang mabawi niya ang lahat, ngunit ang pakiramdam ng mainit na buhangin sa kanyang mga paa at ang amoy ng alat sa hangin ay nananatiling paalala na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa loob ng isang vault ng bangko. Nakatayo siya sa veranda ng kanilang rest house sa Bataan. Suot ang isang simpleng puting bestida na humahalik sa kanyang balat sa bawat ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na alahas, wala na ang baluti ng kapangyarihan. Ang tanging suot niya ay ang singsing na ibinigay ni Caleb at ang isang mapayapang ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Mama, look! Caleb and I found a giant starfish. Ang ganda, di ba? Ang masayang sigaw ni Lucas ay pumuno sa paligid. Ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na tumatakbo sa basang buhangin patungo sa kanyang ina. Sa likuran ng bata, si Caleb ay naglalakad ng may dahan-dahang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Cataleya ng may labis na pagsuyo. Ang lalaking ito, na dati ay isang aninong nagmamasid lamang, ay naging haligi ng kanyang bagong mundo. Lumapit si Cataleya at sinalubong ang kanyang anak ng isang mahigpit na yakap bago dahan-dahang hinalikan ng noo nito. Ang amoy ng araw at dagat sa buhok ni Lucas ay ang pinakamabiyayang pabango na natanggap niya sa buong buhay niya. Yes, baby, it's beautiful. Parang ikaw, palaging nagniningning. Ang malambing na tugon ni Cataleya habang iniaayos ang gulugulong buhok ng anak. Nang makalapit si Caleb, dahan-dahan nitong ipinulupot ang kanyang bisig sa bewang ni Cataleya. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay hindi na puno ng mga lihim, kundi ng isang uri ng katiyakan na sila ay sapat na para sa isa't isa. Naisip ni Cataleya ang balita tungkol sa pamilya De La Vega na nabasa niya sa pahayagan noong nakaraang linggo. Si Marcelo ay nananatili sa loob ng piitan. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nadungisan at ang kanyang mga dating kaibigan ay tinalikuran na siya. Si Doña Corazon naman ay namumuhay na ngayon sa isang maliit at lumang apartment malayo sa karangyaan ng Forbes Park, habang si Carmina ay nahaharap sa sunod-sunod na kaso ng panloloko at arson. Hindi na nakakaramdam si Cataleya ng puot kapag naririnig ang kanilang mga pangalan. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi dahil nararapat sila rito, kundi dahil nararapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Binitawan na niya ang bigat ng nakaraan upang magkaroon ng espasyo ang kanyang mga kamay para sa pagmamahal sa kasalukuyan. You're thinking about it again, aren't you?
Ang pabulong na tanong ni Caleb, ang kanyang tinig ay kasing banayad ng hanging gabi. Ang 3 taon na yon, tumango si Cataleya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Caleb. Iniisip ko lang kung gaano kalupit ang itinuro ng aking ama. Ngunit kung hindi ako naging pulubi sa kalsada, hindi ko makikita ang pagkakaiba ng mga taong nagmamahal sa aking pangalan at sa taong nagmamahal sa aking kaluluwa. Ang bawat luhang pumatak sa putik ay naging mitsa ng aking tunay na pagsilang. Hinarap ni Caleb si Cataleya, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa magkabilang pisngi ng babae. Hindi ka na muling babalik sa dilim, Cataleya. I promise you that. We have a lifetime to build more memories, more laughter, and more love. Isang banayad at matagal na halik ang ibinigay ni Caleb sa kanyang labi. Isang halik na tila nagsasara sa lahat ng sugat ng kahapon at nagbubukas ng pinto para sa isang maliwanag na bukas. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na karagatan, alam ni Cataleya na ang kanyang paglalakbay ay umabot na sa tamang hantungan. Ang bawat sakripisyo ng isang ina, ang bawat pighati ng isang babaeng inapi, at ang bawat laban para sa dangal ay may katapat na himala. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpabagsak sa kaaway, kundi ang pagtayo ng may pag-ibig sa kabila ng lahat ng sakit. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa dalampasigan, ang tanging naiwan ay ang mga bakas ng kanilang mga paa sa buhanginan. Mga bakas na unti-unting binubura ng tubig, ngunit ang bawat alaala ay mananatiling nakaukit sa kanilang mga puso habang buhay. Sa wakas, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng liwanag ng isang bagong pag-asa.